So yun, good day mga idol. Ito na yung part 2 ng ating vlog number 70. Sa Cascade Bantige, small size. So ano yung mga ginawa natin doon sa vlog number 70? Ito yung unang pinaliwanag ko sa kanya na ginawa natin yung nakaraan. So ito yung mga winair natin, tsaka ito, and then napansin nyo. So i-remind ko lang uli sa inyo na yung secondary niya, hindi natin nilagyan muna ng wire para lumakas yung mga secondary. Kasi pagka ginalaw natin yun, mas hihina yung mga branches kung isasabay natin siyang i-wire. So, meron tamang months ng paggalaw dyan kapag ka malakas na yung secondary natin at humihina na yung mga major na to. Ito, yung pinakadiretso na yan. So, yun. So, kinakailangan makalipas sa mga ilang buwan. So, hindi ko masasabi yung exact na months kung kailan natin siya iwa-wire o ibababa para magsabay-sabay na sila ng layout. So ngayon, doon ngayon sa sistema na to, yung haba ng secondary na to, naglalaro lang siya ng mga 2 inches or wala pang 2 inches. Tayo natin mag 4 to 5 inches bago natin siya i-layout kasi nandun na yung mga kailangan natin mga nodes preparing to tertiary. So, dito ngayon sa sistema na to, kung mapapansin nyo, yung puno natin is nakadive, di ba? Nakadive siya. So meaning, napakabigat ng part na yan. Sobrang bigat ng part na yan. Nandyan din yung gene. So nandito yung mga gene and then yung pababa niya is mabigat din. So dito, medyo nakulangan tayo dito sa part na to, di ba? So kulang siya. Kumuha ko ng isang sanga sa likod na, ito yon, ito yung sanga sa likod. Then, pag nasa front tayo, magkakaroon tayo ng pasilip o depth sa likod. So ito yan. Magkakaroon tayo dyan. Ang kagandahan, ha-highlight itong gene. So kitang-kita yung ating gene na to kapag ka nabuo na yung green, yung pad sa likod. So yun. Ngayon, dito sa gagawin natin, so next year na kasi ang susunod na galawan nito, mga 4 to 5 months. So depende sa lakas ng puno. Pinakaano ko kasi sa Bantige is 4 to 5 months. So yung mga dadaan na buwan sa kanya, ang gagawin natin ngayon dyan is magtatanggal lang tayo ng mga unwanted branches. Then, dapat yung pagkain ay doon pumunta sa mga pinili, winair natin, nilayout natin ng mga branches. Then, sa estado nito, naglalaro siya ng 5 months. So, pwede na siyang i-fertilizer ng 16-20-0. Pero, hindi siya weekly. So, twice a month lang muna ang bigay. So, wag natin biglain kasi hindi pa masyadong ano yung hairs nito, hindi pa masyadong established yan. Kahit sabihin na natin ganyan na kalakas yung puno, maaari pa ding masunog yung dahon ng puno natin. So, kumaga tayo na yung mag-aaral yan eh. Pag-aaralan na natin yung pinaka-sistema ng pagpe-fertilizer natin kapag bago pa lang yung puno. So, ang pinaka-safe talaga, naglalaro ng mga 1 year. So, 8 months to 1 year old yung ating puno. Bago tayo mag-weekly fertilizer doon sa ating bantige. So kahit naman anong puno, ganun din eh. So basta't nakita natin malakas yung puno, pwede na tayo mag-weekly. So lagi kong sinasabi, at least first wiring muna natin yung mga puno natin bago tayo maglagay ng synthetic fertilizer. So ngayon, ang nilagay ko ditong fertilizer buhat nung nag 3 months old siya. So gumamit ako dito ng slow release Nutricoat 1868. So ito yung nakalagay sa cup na to. Then, nag-try ako sa kanya ng Peace Emulsion. Gumamit din ako ng Peace Emulsion. Nisprayan ko yung katawan at nag-fertilizer na din ako dito. 2 beses pala ako nagbibigay ng Peace Emulsion. So doon naman sa synthetic fertilizer, hindi pa ako nagbibigay dahil ito ay synthetic na to. Kaso nga lang, slow release siya, hindi siya yung dinidilute sa tubig. So ito yung nabibili natin na Nutricoat 1868 sa Shopee. So, pagkatapos nun, umilang tayo ng mga 4 na buwan o 5 buwan. Yung third layout nito, ang pinaka-importanting gagawin natin. So, yung 4 to 5 months, dun magaganap yung third layout niya. So, ngayon, nag-second layout tayo sa kanya. Nagtanggal lang tayo ng mga wire na maliliit. Pinalitan natin ng 2 mm and then 2.5 mm. So, yun yung mga na-upgrade sa kanya buhat ng 5 buwan. At sa loob ng 4 na buwan o 5 buwan, ang mangyayari sa kanya, bago natin to i-layout uli ng third wiring, lahat ngayon ng gene
lahat ng gin, babalatan na to. Yan, yung mga patay na kahoy na yan, babalatan. And then, ito nga yung shari. Itong shari is lilinisin na din yan kasabay doon bago natin i-layout ng third wiring. Para hindi ma-disturb yung mga branches in case na ano, kasi magkakaroon ng ano yan, kagaya nito, halimbawa, may nakapalupot ditong wire sa part na yan. So, hindi natin mababalatan niya kung may wire. Kaya kinakailangan, pag unwire natin dyan, doon pa lang natin lilinisin lahat ng shari and gin, pati yung mga old na shari, ayusin natin. At doon na rin tayo mag-a-apply ng lime sulfur sa kanya. So, hindi sabay-sabay ang paggawa sa puno. Kung kayo ay may puno na bantige o ibang puno man na kinakailangan, so wag natin madaliin kasi baka mamaya lalong masira yung puno natin. So, ang ginagawa ko, kagaya niyan, hindi muna ako nag-workshop dito sa punto. Although maliit lang kasi. Pero kung ito, malaking puno ito na mahirap ibuwal-buwal at hindi kayang makinahin o i-sculpt ng mano-mano. So, para sa akin, mas maganda i-workshop nyo na ng maaga. Kung merong mga part na mahihirap. Ito kasi, kaya hindi ko na win-workshop yan, yung mga gin, shari niya, kasi maliit lang naman. So, madali lang itong matapos sa workshop ng pagmamakina o pag-i-sculpt ng puno. Kaya kung mapapansin nyo, hindi muna ako nagbalat, hinayaan ko muna. Tapos, meron kasi mga branch na kagaya nito na akala ko nung una is kailangan. Kasi, hindi ako basta-basta nagpuputol dahil syempre, bigay ng kalikasan yung mga branch na yan, gawa nila yan. So tayo mga artist, kinakailangan palikutin natin yung imagination natin sa paggawa ng puno para hindi masayang yung mga primary. Dahil yung primary na yan, kagaya nito, sabihin na natin itong naglalaro ito kung sa atin, kung papalakihin natin, pinakamahina nito is 10 years. Yung laki na to. Di ba? So bago tayo magputol, isipin muna natin mabuti kung pwede ba siyang gawin gin o talagang branch ang gagawin natin or paiklim pa o tatanggalin talaga. Kung nakakasagabal, mas magandang tanggalin. So for example, kung mapapansin nyo to, nasa front kayo, di ba? Ayan, nasa front tayo. Nakita nyo dalawa na to? Magkaganon, di ba? So para sa akin, masakit sa mata yan. Although natural siya, Yamadori siya, pero masakit sa mata. So sabi ko nga, binigyan na tayo ng kamalayan sa pagbubonsai. Meron tayong mga nakitang fault na dapat natin itama, gawin na natin. Para dumating man sa point na tumanda na yung puno natin, matured na din yung mga ginshari natin, na sumasabay na din yung mga haspi, yung old na haspi niya. Hindi yung kagaya ng kababalat mo lang, buong-buo na i-bonsai mo. So, sayang yung effort, di ba? So pag-isipan natin mabuti para hindi masayang yung panahon natin sa paggawa ng ating puno. So yun, shoutout po pala kay Idol Marlon Cortez at siya yung nag-abil ng bantigin na to at ito ay niyayari ko lang hanggang secondary 1, 2, 3. At siya na yung magtatapos ng puno na to. So i-guide ko na lang siya sa mga susunod na gagawin dito sa mga branch nito and then continue yung pag-aaralan niya dito. So, ang sabi ko sa kanya, doon sa secondary 1, 2, 3, in case na wild na siya at nasa kanya na yung puno, pwede niyang dalhin sa akin dito and then siya yung gagawa, hindi ako. Kasi gusto ko siya yung matuto, hindi ako. Mahirap kasi yung halimbawa na lang, dinala sa akin yung puno, ako pa rin yung masusunod. Ang natututo ako, hindi yung may-ari. So, ganun kasi ako sa tao para madali niya ma-adapt kung ano man yung tinuturo. Mahirap kasi na magtatanong sa akin kung ano yung puputulin, ako yung gagawa pa rin noon sa madalit salita. Hindi siya yung natututo. Ako yung natututo. So anyway, so doon na tayo sa ano na yon. So yung mga susunod niyan na gagawin natin sa bantigi na to. So sabi ko nga, siguro baka January, February, magtatanggal tayo ng mga unwanted branches and then yung mga secondary niya ng February, pwede na sigurong i-wire yon yung mga secondary natin para ibaba at magsabay-sabay. Kasi pag di natin winire yung secondary natin, ang mangyayari dyan, hihina yung pinaka-major natin na gagawin nating antena dahil ang lalakas yung nakaangat. Hahabulin nila yung araw, pag hinabol nila yung araw, ang mangyayari ngayon dyan, yung mga secondary mag-aangatan yan, pahihinain yung nakababa na mga branches. So yun yung mga part in a month na gagawin natin sa
bantigi na to. Para sa akin kung di man niya kukunin to, walang problema kasi gustong-gusto ko yung puno na to. So, ang sa akin lang, give and take. Gusto nung tao din yung bantigi na to. Gusto ko siyang mapasaya at makasali siya sa show. Kung ano man yung nararanasan ko na pagsali sa mga event ng show, gusto ko siya rin ma-experience niya na sumali. So, ang sinasabi ko sa kanya, hindi natin hangad yung magka-trophy. So, chill lang tayo sa pagbobonsai. Kinakailangan maging masaya tayo. Hindi man tayo manalo, ang mahalaga na experience natin yung makasali sa show ng bonsai. So, ayun lang mga idol. So, hintayin na lang natin yung February and then yung 4 to 5 months niya na gagalawin natin. So, sakto yan. Sakto to ng summer, yung galawan. At yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta at sana meron kayong napulot na tips sa aking binahagi na konting kaalaman sa pagbobonsai. Maraming salamat po. God bless. Iyo.